Okay, simulan natin sa banal na spirito. No? Una kasi, Trinity kasi yung doctrine eh. Ang tanong ni Kuya. So, ang tanong niya kasi kung totoo ba yung Trinity. Wherein, una, alam naman natin ang Diyos Ama, Diyos yun, syempre. Wala na yun. Wala nang palipaliwanag doon. Ngayon, meron kasing mga religion na hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. At alam naman natin kung ano yung religion na yon. Ito ay nagsimula sa mga Arianism. Sa Arianism ay naniniwala na hindi Diyos si Kristo kasi ang katwiran nila si Kristo daw ay never nagsalita na siya ay Diyos daw. Di raw ganun, pero yung mga alagad lang daw nagsasabi. So mas pinaniniwalaan daw nila yung sinasabi ni Jesus kaysa sa mga alagad. So ganun ang logic ko nila. Pero ito po ngayon ang ating pag-uusapan kung totoo ba yun na si Kristo ay tao. Diba? Ika lang nga. Kung si Kristo po ba ay tao, sabi sa Bible, nagkatawan tao. Tapos sasabihin mo tao. Saka nakakita ng tao, nagsakatawan tao. Ba't nagsakatawan tao ka? Tao ka pala. So, di ba? Ang pag-uusapan natin dito, si Jesus muna. Diyos ba siya? Actually, nakalagay po yan sa Philippians chapter 2, verse 6. Ito, letra por letra. Kailangan pakita mo sa akin, Edwin, na si Kristo ay Diyos. O sige, letra por letra pala gusto mo. Ito yun, no? Philippians chapter 2, verse 5. Ang sabi rito, no? Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Sino ang subject? Si Kristo Jesus. So ano daw siya? Ayun, no, verse 6. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitan maging kapantay ng Diyos. Sabi sabihin, kahit siya ay likas at tunay, ang linaw, tunay, letra por letra, para sa mga binulog ng demonyo, no? Kasi alam niyo po, delikado po kasi na ang paniniwala mo si Kristo ay tao. Kasi tagilid ang salvation mo niyan. Kasi paano mo pananampalatayanan si Kristo kung si Kristo tao lang sa'yo? Diba? Anong klase yun? Ibig sabihin, paano magliligtas ang tao kung taong ililigtas? So ang requirements kasi na mamagitan sa Diyos at tao, kailangan merong part niya, merong part ng tao. Diyos at tao. Si Kristo ay Diyos, nagsakatawang tao. Nung namatay na buhay siya maguli, Diyos at tao na siya. At hindi rin pwedeng mamagitan si Kristo kung siya ay Diyos lang. Kasi paano niya aabutin ng tao? Kailangan niya mamatay para bayaran yung ating kasalanan. Kaya perfect yung istorya ni Christ na siya ay Diyos na nagsakatawang tao. Ganito lang naman yan Diyos siya noon, nagsakatawang tao, nagpigil siya ng pagka-Diyos niya. Tapos nung siya ay namatay, nabuhay na maguli, iba na siya noon. Diyos at tao na siya. Kasi yung titignan mo yung daliri niya, sabi 'di ba ni Christ, 'di ba kay Tomas, sige nga, kung ako ay multo, bakit hindi mo itusok yung daliri mo doon sa may palad ko at sa may tagiliran ko? Ako to, hindi ako multo. Meron siyang flesh and bones. So, ibig sabihin, glorified body na siya. At siya ay Diyos at tao. Kaya imposible na iligtas ka ng tao lang. Kailangan mayroong parte ang Diyos. Dito lang knockout na sila sa verse na to At saka ang dami ho nito. Okay? So understood na ho yan na si Jesus Christ ay Diyos kasi kung hindi sa'yo Diyos si Kristo, yari ka. Yun nga lang manampalataya ka lang na siya ay Diyos Hirap ka na, lalo na siguro kung hindi mo panampalatayanan yung ginawa niya. Diba? Kasi yung Diyos na yan, nagkasatawan tao, may ginawa siya, siya ang solusyon para ang tao ay ligtas. Paano magiging pagligtas ang tao? Diba? Sa lahat ng mga propeta sa mundo na kilala sa buong mundo, si Kristo lang po yung namatay at nabuhay. Si Muhammad patay, si Buddha patay, si Smith patay. Diba? Felix Manalo patay. Diba? Si Jesus lang mo po ang nabuhay. Ang pangalawa naman dito ay yung banal na spirito. Ano bang tingin nila sa banal na spirito? Kasi ang banal na spirito daw ay parang espiritu lang daw. Kumbaga sa parang
Alam mo yun? Kasi dapat kasi natin maintindihan mga kapatid na bago ko ipakita yung mga biblical verse, no? Ang Diyos may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yung Diyos meron siyang anak, yung Diyos meron siyang espiritu. Kaya pag sinasabi sa Bible na ang iyong anak, sabihin, yun yung kanyang anak. Yung espiritu ay yung Espiritu Santo. Kasi kung tutuusin mga kapatid na ako'y naniniwala na sablay yung kay Soriano kasi nga sabi ni Soriano may pinagmulan daw si Kristo at ginagamit niya yung verse na sa sinapupunan ng kanyang anak. Yun figure of speech, ginawa niyang literal. Yan ang hirap sa kanila eh. Yung literal, ini-spiritual. Yung spiritual, nililiteral nila. Figure of speech lang naman po yan eh. Kasi aliwa-liwanag, pag sinabing ikaw ay Diyos, sabihin eternal ka, omnipresent, omniscient, omnipotent. So sablay po yun. Ang totoo niyan, si Kristo ay Diyos na nagsakatawan tao at nataon lang kasi na walang maitawag ang Diyos na kapwa niya Diyos, kundi gumamit na lang siya ng human term para maintindihan ng tao, ako yung Diyos Ama, ito yung aking anak. Para may term. Ang idea kasi ng Diyos, pamilya eh. Alam nyo ba ang idea ng Diyos ay relasyon? Kaya nga ang tinawag niya sa kanyang anak, anak. Pwede naman yan tawagin na Diyos number 2. Pwede naman yun Diyos number 2. Ikaw si Diyos number 1. Ikaw si Diyos number 3. Pwede naman yun Pero bakit ang tawag niya dun sa Diyos number 2 ay anak at siya yung Diyos number 1, siya yung ama? Kasi para maintindihan natin mga tao. At para maintindihan ng tao na ang Diyos ay gusto relasyon. Merong ama, merong anak, at sino manampalataya sa kanyang anak ay magiging anak ng Diyos. Diba? Ganun ang Diyos Para maintindihan lang natin siya. Pero technically, theoretically, tatlo talaga ang persona ng Diyos. Theoretically. And I will show you yung ikatlong persona ng Diyos dito. Una, yung banal na spirito. Ano ba yung banal na spirito yan? Ano ba yan? Hangin lang ba yan? May persona ba yan? Diba? Kasi ang iniisip nila, halimbawa ako, si Edwin, yung espiritu ko na andyan. Ibig sabihin, hindi si Edwin yung espiritu ko lang. Yun ang pagkakaintindi nila sa banal na spirito. Ang tingin lang nila, ito ay symbol lang daw ng Diyos. Paano kung pakita ko sa inyo yung mga verses ngayon na ang banal na spirito ay may isip, marunong mag-isip, may kalooban, marunong manaway, nagsasalita, marunong malungkot, marunong manalangin. Paano kayo ipakita? Yun nagpapakita na ito ay persona And I will show you the verses tonight. Sulat nyo lang para may reference kayo. At para makita nyo naman siguro na may paliwanag to. Kasi hindi masyado na paliwanag to sa simbahan Ang mga pastor kasi busy-busy kasi sermon. Kasi sermon sa mga makakasalanan, sa mga hindi umaten ng church. Yung mga doon busy ang pastor Okay, so una, ang banal na spirito po ay may isip yan. I will show you a verse, Romans 8, verse 27. Medyo mahaba-haba to guys, mayroon tayong mga verses 8:27. Ang sabi rito, basahin natin ito ng dahan-dahan. Huwag bibiglain, dahan-dahan lang para maintindihan natin. Hindi kagaya ng Pilipos 2:6, letra por letra na siya ay Diyos. Pero ito, pinapakita na hindi to letra por letra. It takes understanding kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi rito, ang Espiritu po ay may isip. Sabi dito, ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. May kaisipan pala ang Espiritu. At saka malaking ito, Ay, teka. Sorry po. Lakihan natin yung fonts. Ang lit pala nito. Sorry. Okay. Ayan. Sabi rito, ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. So may kaisipan ng Espiritu, sabihin, personality siya, person. Existed siya, bukod siya doon kay Kristo.
Hindi siya espiritu lang ni Kristo o symbol. Hindi siya symbol. Talagang literal na another person siya. Sabi dito, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa banal na ayon sa kalooban ng Diyos. So una, first base, nakaisa na tayo. Ang espiritu pala ay may kaisipan, marunong mag-isip. Ibig sabihin, yung isip ni Kristo, may isip din ang banal na espiritu. Kung si Kristo may isip, ang banal na espiritu may kaisipan din. So ibig sabihin, person to. Another person to na kagaya ng Diyos. Mamaya malalaman nyo na kagaya siya ng Diyos pagkatapos natin. Pangalawa, marunong din siya magsaliksik ng isip ng tao eh. Ang sabi sa 1 Corinthians, sulat nyo to 1 Corinthians, wait lang. Nawawala ang Corinthian ko mga kababayan. Ayun, 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Basahin rin sa English no para mas malinaw. Sabi sa King James na tayo, sabi. But God had revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things and deep things of God. Babawa natin ng English. But God has revealed them to us by His Spirit, for the Spirit searches all things. Marunong pala magsaliksik ang banal na Espiritu. So, person talaga siya. Another proof na siya ay bukod. Bukod sa Diyos Ama, bukod sa Diyos Anak. Same category ng pagiging Diyos. Hindi ito yung simbolo na ay espiritu ni Kristo. Ano yan eh, si Kristo niya pero parang espiritu lang. Parang si Apostol Pablo, no? Na nandyan ako, ako'y nandito pero ang espiritu ko ay nandiyan. O hindi yun ano, si Pablo pa rin yun. Simbolo lang yan. Pero ito hindi ito simbolo. Literal talaga ng espiritong ito ay espiritu talaga. Kaya nga is capital S2, laging capital. Searches all things. The deep things of God. Kapareho siya ng Diyos mismo. Na alam ang lahat ng bagay. Okay, next. Meron din siyang kalooban, guys. Pag sinabing kalooban, meron siyang sariling desisyon. Pag sinabing kalooban, sinusunod to ng tao, sinusunod to ng sanlilikha. Kagaya ng Diyos mismo, may kalooban ng banal na espiritu. Pakita ko sa inyo. 1 Corinthians chapter 12, verse 11. Sabi rito, no, Tagalog na lang. Sabi rito, no, ngunit isang espiritu, malaking E, espiritu. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ng bawat isa. Ang context po nito ay about gifts of the Holy Spirit. Sabi rito, no, ayon sa kanyang ipinasya. Oh, may sarili pagpapasya pala ang espiritu ng Diyos. Posibleng hindi to person. Ako, hindi imposible sa tao mangyari yan eh. Yung ako, espiritu ko, may sariling pasya. Teka muna, ako rin yun eh. Pero ito, another. Meron siyang kanyang sariling pasya. Meron siyang kalooban. So another, proof na nanto na another person to ng Diyos. Ano Edwin, tatlo Diyos? Technically, in person, yes. Tatlo talaga sila. Ito dito maano ni Soriano dati. Pero bandang uli, nung mamamatay siya, sinabi niya na tatlo persona ng Diyos. Kung magbibilang ka, tatlo talaga siya. Kasi dapat ho natin maintindihan mga kapatid, kapag sinabing God, it is a plural. Hindi po yan singular. Ang word na God is plural. Parang ganito lang yan eh. Church. Ang church is consists of what? Members. Marami yun. Diba? So ang tawag sa kanya, church. So ganun din sa mag-asawa.
Ang mag-asawa, dalawa sila, babae, lalaki, pero sila ay iisa. Sa mata ng Diyos, sila ay iisa. Sabi 'di ba sa Bible, kapag ang lalaki ay humiwalay sa kanyang nanay at sumama sa babae, silang dalawa ay magiging isa. So it is a figure of speech lang yung sinasabi sa Bible na ang Diyos ay iisa. Yung iba ginawang literal, naging oneness na. Sabi kasi Jesus Christ, ama din yun eh. Diba? Yung mga oneness, ganun. Si Christ, si Banal na Espiritu, Jesus, isa din yun. So ibig sabihin, si Jesus Christ, yung nanalangin, kausap niya sarili niya. Ako'y lalapit sa iyo ngayon, Ama. Ba't tumatawag pa siya sa Ama? Kausap niya sarili niya. Kung kakausapin niya sarili niya, siya rin yun. Lumalapit ako sa iyo, Ama. Bakit tinawag pa niyang Ama? Siya rin pala yun. Diba? So, hindi nga ganun. Hindi po ganun ang totoong tinuturo ng Bible. Okay, ayon sa kanyang ipinasya, may sariling pagpapasya ang Banal na Espiritu. Next, ang ito pa ugali ng Banal na Espiritu, no, talagang another proof na siya ay another person. Ang sabi sa Acts chapter 16 o Gawa chapter 16 verse 6 to 7. Sabi rito, no, sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo at namangaral sa lalawigan ng Asya, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia. Pagdating ng hangganan ng Mysia, nais nilang pumasok sa Bithynia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Basahin natin sa English. King James, para sigurado. Wala namang Espiritu ni Jesus dito eh. Talaga tong Tagalog na to. Sabi rito, no? Now when they had gone through the Phrygia and the region of Galatia and were the forbidden of the Holy Ghost. Marunong palang magpahintulot at marunong hindi. Ibig sabihin, hawak niya ang sitwasyon. After they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. Tinignan yung Tagalog, no? Talagang sablay talaga tong Tagalog na to. Wala nang Espiritu daw ni Jesus. Mali. Kung titingnan mo mismo sa Greek o sa King James, after they were to Mysia, as 8, but the Spirit suffered them not. Wala namang Spirit of Jesus, Spirit lang eh. Talaga tong mga, ewan ko, Philippine Bible Society, anyari. So, balik tayo sa Greek, no? O, sige, para makita natin kung Jesus ba yung sinasabi rito. Tingnan natin sa Greek. May sinabi ba Jesus? But the Spirit, ano yung Spirit dito? Pneuma. Spirit talaga. May Jesus ba? Wala. O, di ba? Kaya guys ha, ingat kayo sa Tagalog. Kayo mapaniwala dyan. Wala. Binumulat ko ang bansang Pilipinas, ang mga kababayan ko mga Pilipino na magbasa kayo ng Biblia, kailangan meron kayong ibang translation at higit sa lahat, may Greek. Napakahalaga ho ng Greek kasi ang Greek po ay tunay at totoo na sinabi ng Biblia. Again, inuulit ko, ang Greek, ang tunay na Biblia, yan po ang tunay na kinasihan ng Diyos. Kaya lang tayo nag-i-English Tagalog para maintindihan natin ang Bible. But kailangan mo talagang bumalik sa Greek kasi marami yung mga translator, iba-iba yung mga motibo ng mga yan eh. Remember, ang mga translator ng Tagalog na to, karamihan dito, protestante. Kaya may bias yan. Ingat tayo dyan. Di kagaya ng King James, talagang mga faithful talaga na iba't ibang religion ang nag-translate ng Bible by Greek, letra por letra po yun. Okay? So nakikita nyo naman, nakakailan verse na tayo guys, mula na nag-Bible study tayo na laging may sablay ang Tagalog, di ba? Laging may sablay. So ingat po tayo dyan. Next.
Ang banal na Espiritu, marunong din mangusap. Actually, nangusap siya kay Philip dati sa Acts chapter 8, verse 29. Basahan natin. Acts chapter 8, verse 29, ang sabi rito, no? Basahin mo natin by context. Pauwi na ito noon, nakasakay sa kanyang karawahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah. Sabayan mo ang sasakyang iyon. Utos ng Espiritu kay Felipe. That is sa Greek, sa King James. Then the Spirit said, Spirit talaga. Walang Jesus, Spirit lang talaga. Then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. So tinan nyo, no, yung banal na Espiritu, nag-uutos din. Nakakita na ba kayo ng anghel na umuutos? Hindi. Ibig sabihin, high-ranking to. High-ranking, heavenly being to. O heavenly person. Di pala being, sorry. Diba? Okay, isa pa. Nangusap din siya kay Pedro, Acts chapter 10 verse 19, nakalagay ito sa Acts 10:19. While Peter through the vision, but the Spirit said unto him, behold, 3 men seek thee. Diba? And the Spirit said unto him, nagsasalita. So talagang person talaga tong Espiritu na to. At sinabi rin sa Revelation, ganun din. Revelation chapter 2 verse 7, example. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Diba? Biblical na ang Espiritu ay bukod na another na person ng Diyos. Ang unang persona, ang Diyos Ama. Ang ikalawang persona, ang Diyos Anak. Ang pangatlong persona ay Diyos Espiritu Santo. Maaring sa ngayon, hindi pa mataas ang ranggo niya sa inyo. Hindi na Diyos ba yan? Mamaya malalaman nyo na. Patutunayan ko sa inyo na Diyos siya, mamaya malalaman nyo. Isa-isa lang natin. Ang banal na Espiritu rin ay marunong malungkot. Ephesians 4:30, ang linaw dito. Ephesians 4:30, nakalagay dito, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom we're sealed in the day of redemption. Ang banal na Espiritu nga yung ating tatak ng pagka-redeem sa atin. Ang laki ng gampanin niya sa salvation din. Katulong ni Jesus Christ. Sabagay, si Jesus Christ, nagpapahinga na ngayon yun, tapos na yung ginawa niya. Ang kumikilos sa panahon natin ngayon, yung banal na Espiritu. Si Jesus Christ nakaupo na po sa langit, nag-aantay na lang ng tamang oras, siya bumalik. Pero ang banal na Espiritu hanggang ngayon nagtatrabaho siya. Actually, sa panahon, sa oras ngayon ito, nangungusap siya ngayon sa atin. Ginagamit ako ng banal na Espiritu at kayo naman, binibigyan naman kayo ng kaunawaan ng banal na Espiritu. Yan ang trabaho niya. Ipaliwanag ang salita ng Diyos. Ipaliwanag yung tinatago ng mga religion. Okay, another example. Ito, ang banal na Espiritu, marunong manalangin din. Nagdadasal din siya, guys. Romans 8:26, Bible magsasalita. Sabi rito, no? In the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groan that words cannot express. Tagalogin natin para mas okay. Sabi rito, no, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya ang Espiritu ang dumaraing para sa atin. Nananalangin siya, dumaraing, intercedes sa paraang hindi na natin kayang sambitin. So, ibig sabihin, kaya pala tayo nakakapanalangin sa Diyos, yung banal na Espiritu yung nag-guide sa atin kung ano yung sasabihin natin. Kapag nananalangin tayo, sa tuwing magsasalita tayo sa Diyos, yung idea pumapasok sa isip natin, galing sa Diyos yun. Agaya ngayon, nagtuturo ako ngayon. Subukan nyo akong kausapin ng person, hindi nyo ako makakausap ng ganito kadire-diretso. Kapag Bible ang pinag-uusapan, ang nagsasalita na ako ngayon, dire-diretso to kasi may nag-guide sa akin ang banal na Espiritu. Kayo naman, tinutulungan kayo ng banal na Espiritu na maunawaan yung through me. So, ibig sabihin, ang trabaho ng banal na Espiritu talaga ay ipaliwanag ang salita ng Diyos.
Dadalin tayo sa Diyos niyan palagi. At ang banal na espiritu, hindi yung aalis, bumabalik, umaalis. Uy, nawala yung espiritu, nawala, balik. Hindi naman ganun ang espiritu eh. Ang liwanag sa Ephesians 1:3 na ikay tinatakan na. Oh, perverted gospel, pasok. Ito ganito mga perverted. Sabi nila. Kakanta sila, no? Come, Holy Spirit, I need you. Ayan na ang espiritu. Ayan na. Come. Speaking of tongues kayo, mag-tongues kayo. Magagano na yung mga yun. Oh. Ala na, naloko na tayo. Ganun daw ang espiritu. Tara, invite natin ang banal na espiritu. Lord, we welcome you. Pag nagkakasala, nawawala ang espiritu, umaalis. Balik, alis, balik, bura. Kaya yung pangalan mo, sulat, bura, alis, bura. Anong klaseng espiritu yan? Come and go, parang nagko-call center, mag-a-apply, magre-resign kinabukasan. Ano yan? Hindi ko ganun ang banal na espiritu. Baka ibang espiritu po yung tinanggap nila. Yung espiritu nila, iyakin, matampuhin. Tayo hindi. Ang espiritu po ay tatak. Binigay na ng Diyos yan. Kaya hindi ako naniniwala sa mga kanta-kantang, Lord, we welcome you. Holy Spirit, I need you. Nabudol tayo dyan, mga kapatid. Marami niyan. Hindi po gano'n. Napatunayan ko sa inyo ang espiritu ay hindi nawawala. Basa, Ephesians 1:13. Walang kamatayang Ephesians 1:13. Itong lino eh. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos nyo marinig ang kasalita ng katotohanan at magandang balita nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob, past tense, given sa inyo ang Espiritu ng Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak. Pagtatak po ba nabubura o hindi? Tinatakan ka na, nasa iyo na yung Espiritu, hindi na mawawala sa iyo yun. Hanggang mag-rapture kasama mo siya, hanggang buhay na walang hanggan na andun siya. Hanggang iyong kamatayan na andun siya. Hindi yung di ka lang nakapagsimba, nawawala ng Espiritu Santo sa iyo. Naging busy ka lang sa trabaho, backslider ka na daw, wala ng Espiritu Santo sa iyo. Ano yun? Iba yung Espiritu po yung tinanggap nila, hindi yung ganun Espiritu ang tinanggap natin. Ang tinanggap natin, forever na sa iyo, ang banal na Espiritu, sasamahan ka niya kasi anak ka na ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, hindi nawawala ang kaligtasan. Parang sinabi mo na ang Diyos nagkakamali, ay mali yata ako ng sinamahan. Alis na nga ako kay Edwin. Kasi nagmo-Mobile Legend, hindi nag-aaral. Di ba? Alis na nga ako kay Edwin kasi dito, ano ba yung mga kainaan ko? Ano babaero? Hindi Sabi ng asawa ko. Ay, ano ba yung mga kahinaan ko? Labawa, kahinaan ko ay matakaw. Ay, ayoko na nga kay Edwin, gluttony. Di ba? Ganun ba ang espiritu? Hindi naman ganun ang banal na espiritu, mga kapatid. Matalino ang Diyos na to. Matalino po ang Diyos na to, mga kapatid. Hindi to basta-basta. Maghanap na kayo ng pinakamatalinong tao, wala yan sa kalingkingan ng banal na espiritu, kaya mataas ang level na klase ito. Hindi ito yung Diyos nila na matampuhin. Okay? Eto ang tanong, Diyos ba talaga siya? Eto ang katangian po ng Diyos, dapat kong ipaalam sa inyo, eto, omnipresent, omniscient, omnipotent, eternal at God. Maraming verse sa Bible na si Jesus Christ ay pumasa sa quality na to. Siya ay omnipresent. Pag sinabing omnipresent, kahit isang lugar na andun siya. Yun po yung attributes po ng Diyos. Kapag ang Diyos ang pinag-uusapan, kahit saan siya na andun siya. Kahit saan pumunta ka na andun siya. Pangalawa, omniscient, all-knowing. Pag sinabing all-knowing,
Alam niya ang lahat ng bagay. Nagsasaliksik na saliksik niya ang lahat ng bagay. Talastas ng kanyang isipan kung ano ang lahat ng bagay, pati iniisip natin, alam niya. Yun po ay Diyos. Ang anghel, walang ganon. Kaya tingnan nyo, di ba si Satanas, hindi niya mabasa yung isip natin. Bumabasa lang si Satanas sa mga kilos natin, kung anong kinikilos natin, pero hindi niya basa yung utak natin. Ang tangi na nakapagbasa lang ng utak ng tao ay ang Diyos. Okay, ganun ang Diyos. Pangatlo, omnipotent. Pag sinabi pong omnipotent, makapangyarihan siya, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Okay? Ay sa pangkatangian ng Diyos, eternal siya. Hindi siya namamatay, walang katapusan. At higit sa lahat, kailangan yung verse sa Bible, tinawag siyang Diyos. Si Kristo, tinawag na Diyos. Ang tanong, sa Bible ba ang banal na Espiritu ay tinawag na Diyos? Iisa-isahin po natin ang mga verses na to. Una, tanongin muna natin, siya ba ay omnipresent? O kahit saan na andun siya? O, basahin natin. Ito ang namis nyo kay Soriano. Si Soriano hindi naniniwala sa banal na Espiritu yun. Di, kulang siya sa research. Ito po yan, no? Nakalagay ito sa Psalm chapter 139. At least ito nasa context pa. 139 verse 7. Ito basahin po natin maigi. Sabi dito, no, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba ay makakaiwas? Guys, malaking espiritu to, no? Ibig sabihin person. Hindi to figure of speech, kundi person. Sabi dito, no, sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Ibig sabihin, kahit saan na andun ng espiritu. Ang anghel, hindi ganun. Ang anghel, kailangan muna mag-teleport o pumunta sa iba't ibang, di ba? Halimbawa, si Satanas, anghel yun, di ba? Anghel siya. Si Satanas, halimbawa, nasa ano ngayon, nasa Abu Dhabi. Pero wala siya sa Pilipinas. Pero wala siya sa Amerika, nasa Abu Dhabi siya. Pero ang espiritu, bagamat nasa Abu Dhabi siya, nasa Pilipinas din siya. At hindi lang siya nasa Pilipinas, nasa Amerika din siya. Nasa lahat din siya ng bansa. Nasa buwan din siya. Nasa universe din siya. Kahit saan na andun siya. This is exactly what Bible says. Kasi sabi dito, no, saan ako mapupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu? Malaking ito, espiritu. Ako ba'y makakaiwas? So naka 1 point na tayo. Omnipresent siya kahit saan na andun siya. Iba siya sa mga anghel. Next, omniscient. Gano'n ba siya katalino? Siya ba ay all-knowing kagaya ng katangian ng Diyos? Basahin natin. 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Sabi dito, no, ngunit ito inihag ng Diyos sa atin sa pamamagitan daw ng Espiritu. Eto malupit. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Ang Diyos dito plural. Nila. Layunin nila. Espiritu. Diba? Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Talon tayo ng 11. Sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Malit na letter to, espiritu. Wala rin nakakaalam daw ng isip natin kundi tayo daw. Tama. Tama, hindi ba? Tayo lang nakakaalam ng iniisip natin. Pero meron pang isang nakakaalam ng iniisip natin. Sabi dito, no, gayon din naman, walang nakakaalam ng mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ano siya? Hangin? Hindi siya hangin. Ano siya? Anghel? Hindi. Tao? Hindi naman siguro. Wala ka ng choice, kundi Diyos. Kasi espiritu nga siya ng Diyos. Diba?
So omniscient siya, nasasaliksik niya lahat ng bagay, pati. Yun nga lang, masaliksik mo yung utak ng Diyos eh. Eh, Diyos lang nakakagawa nun. Kaya nga in example niya rito, kung tayo mga tao eh, nasasaliksik para malalaman mo utak ng tao, kung ikaw ay tao, ikaw nakakaalam nun, espiritu mo. Ngayon, gayon din naman, walang nakakaalam ng iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Eh, hindi mo malalaman ng kaisipan ng Diyos kung hindi ka Diyos. Yan na, binabasag ko na yung mga oneness na makakapakinig nito. Yung mga ibang mga ang dating daan, mababasag dito talaga. Kasi ito linaw eh. Oh. Kung marunong lang tayo magbasa na maigi, mabagal, magtingin ng verses ng tamang hermeneutics, Greek, maiintindihan natin ng Bible eh. Malalaman natin ang katotohanan. Next. Omniscient, omnipresent, omnipotent, pasado. Ang tanong, eternal ba siya? Siya ba ay may katapusan? Basahin natin, Hebrew 9:14. Sabi sa Hebreo, chapter 9, verse 14, ito mababasa natin. Higit sa lahat, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. So, magitan ng walang hanggang espiritu, ito letra por letra, oh. Sa papamagitan daw ng walang hanggang, di ba sana kung malit na ito eh, malit na ibig sabihin, espiritu ni Christ, si Kristo. Pero hindi eh, walang hanggang espiritu. Basahin natin sa English, King James na para sure. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit. Ang tanong, pasado na ba siya? Omnipresent, omniscient, omnipotent, pang-apat, eternal. Kahuli-hulihan, tinawag ba siyang Diyos? Maliwanag sa Acts chapter 5, verse 3 to 4. Basahin po natin. Acts chapter 5, verse 3 to 4. Basta, dahan-dahan lang tayo ng pagbabasa. Huwag mo natin bibiglain. Sabi rito, no? Nawain natin to. Okay, context ang pag-intindi nito, hindi letra por letra, pero dapat intindihin natin. Okay, basahin natin. Sabi dito, no? Ito yung senaryo nga pala, guys, na si Pedro meron siyang hinarap na mag-asawa na hindi yata binigay yung tithes o something o basta ganun ang senaryo na nagsinungaling sila. Ngayon, ito yung sinabi ni Pedro kay Ananias na nagsinungaling. Sabi rito, no, kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Eto, tandaan niyo itong word na to. Kanino daw siya nagsinungaling? Sa Espiritu Santo. Ulitin ko tandaan niyo po to. Si Ananias daw ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. Tandaan po natin yan. Basahin pa natin. Bakit mo binawasan ang pinagbilan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilihan? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Kanino raw siya nagsinungaling? Sa Espiritu Santo. Sino daw siya? Sa Diyos. Kanino daw siya nagsinungaling? Sa Diyos. Labo Edwin linaw nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Tapos, kinukumpara niya na nagsinungaling sa Diyos. Ano yung Espiritu Santo? Tao. Ano? Hangin. Hindi. Spiritual, hindi. Hindi literal, hindi. Linaw dito, no? Nagsinungaling ka sa Diyos. Sinong Diyos ang tinutukoy dito? Espiritu Santo. Ayan, no? By context. Kaya nga, context, maiintindihan mo yung sinasabi ng Biblia. Kaya maliwanag na, kompleto na ho tayo. Siya ay omnipresent, omniscient, omnipotent, eternal God at tinawag siyang Diyos.
Ngayon ang tanong, ka-level ba siya? Ka-level ba siya ng Diyos Ama at Diyos Anak? Ito, common verse na to, Mateo 28, verse 19. Sabi, no, bautismohan daw siya, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maniniwala sana ako dito, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu ni Kristo. Hindi naman ganun eh. Tatlong person to, no? Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Ano ba ang Ama? Diyos. Ano ba ang Anak? Diyos. Kung ito ay Ama at Anak, sa pangalan niya, bakit nasama ang Espiritu Santo rito? Hindi kaya Espiritu Santo ay Diyos? Common sense, di ba? They are equal. Okay? Yung sinabi ni Jesus, yung tayo matatapos. John chapter 14, verse 16. John 14, verse 16. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan ng isa pang tagapagtanggol na magiging makakasama ninyo magpakailanman. Sino daw siya? Siya ang Espiritu, ang laki na naman, no? Ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Tingnan niyo, no, inaaman ni Christ na mananatili siya sa atin hanggang kailan daw? Magpakailanman. Sa ibang pastor, nawawala daw ang espiritu. Pag nagkasala ka na, mawawala na ang espiritu. Kapag hindi ka na nagsisimba, mawawala ang banal na espiritu. Pero si Jesus Christ, mananatili sa inyo ang espiritu hanggang kailan daw? Magpakailanman. Yun yung unang natin maintindihan dyan. Sino paniniwalaan natin? Si Jesus Christ o yung mga pastor na nagtuturo na nawawala doon ang banal na espiritu kasi naninigarilyo ka, Edwin. Kasi umiinom kayo, pag umiinom kayo, nawawala ang banal na espiritu. Unang point, yun. Pangalawa, hindi naman yan ang topic ko dyan eh. Ito yung topic ko talaga. Sabi dito, no, another o isa pang tagapagtanggol. Obserba nyo itong verse na to, no? Isa pang. Pag sinabing isa pang, halimbawa, umorder ka sa Jollibee ng manok. Diba? Nung naubos na yung manok, diba, pag sinabi mo sa, isa pa nga ho, pag sinabing isa pa, ano ibibigay sa'yo? Baboy ba? Isda ba ibibigay sa'yo? Pag sinabing isa pa, isa pang manok. Pareho nang nawala na sa'yo. Isa pa. Ito yun, no? Ganito rin yun. Dadalangin ako sa Ama upang bigyan kayo ng isa pa. Isa pang nakagaya ni Jesus. Na ano ba si Jesus? Diyos o tao? Diyos at nagtao o Diyos. Tagapagtanggol. Tingnan natin ito sa Greek. Ang sabi sa Greek, no? And I will pray the Father and He shall give you another. Ang another dito sa Greek ay allos. Ibig sabihin, same of the kind or else or otherwise. Ibig sabihin, kapareho. Maniniwala sana ako dito kung ang ginamit, heteros. Pag sinabing heteros, opposite. Halimbawa, meron akong papalit sa akin magtuturo dito na nga lang hindi siya lalaki, babae siya, ang aking asawa. Yun ay heteros. Sabihin, hindi ko parehong lalaki. Hindi kami magkauri. Babae yung susunod eh. Ang ginamit diyan, alos. Pag sinabing alos, same, kapareho. Kapareho ni Kristo. Ano ba si Kristo? Tao o Diyos? O Diyos. Origin ni Kristo ay Diyos. So anong banal na espiritu? Another. Di ba? So,
Ano pa ba yung trabaho niya? Ito, maliwanag dito. John chapter 15 verse 26. Ito na matatapos. Sabi rito, nung ngunit pagdating ng tagapagtanggol, ang espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatotoo siya tungkol sa akin. Magpapatotoo rin siya tungkol sa akin sapagkat ako'y pasimula pa'y kasama ko na kayo. Ano yung magpapatotoo ang banal na espiritu sa kanya? Yung tungkol sa kanya. Ipapaalala niya yung mga bagay na ginawa ni Kristo sa atin. Yun ang dahilan kung bakit may preacher, may nagtuturo ng tamang gospel. Kasi banal na espiritu nang usap doon. Si Apostol Pablo, kaya siya nakakapag-ngaral ng salita ng Diyos dahil sa banal na espiritu. Ganon din si Jesus Christ, kaya siya nakakapangaral ng ganito kasi dahil sa banal na espiritu. Remember, itong panahon na to, si Jesus Christ, tao siya sa panahon na ito. Nagpigil lang siya ng pagka-Diyos niya. Diyos pa rin siya, pero nagpigil siya, tao siya. Saan siya dumidepende? Sa banal na espiritu. Kaya yung mga sinasabi ni Jesus Christ, galing sa banal na espiritu. Oh, tinan nyo, ang laki ng ministry pala ng banal na espiritu, hindi natin naiintindihan. Akala lang natin, ano lang siya, parang elemento lang. Yun ang tingin nila dun eh. Ngayon, ang tanong, ano gagawin natin sa banal na espiritu? Pwede ba tayo manalangin sa kanya? Pwede naman. Pero, kasi hindi naman ang big deal na sa Diyos kung kanino ka mananalangin. Pwedeng sa Diyos Ama. Ako, technically, personally, pag ako nananalangin sa Diyos, pag sa Diyos Ama ako nananalangin, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ama, salamat po, pinadala mo po ang iyong anak. Dahil po sa iyong anak, nakakapanalangin po ako sa iyo. Pag naman kay Jesus ako nananalangin, Panginoong Yesus, salamat po. Kundi dahil sa ginawa mo, walang pabor ang Diyos sa akin. Yung banal na espiritu naman, pag nananalangin ako, Panginoon, samahan mo ako sa aking ituturo. Yun po yung mga function nila. Ang banal na espiritu malinaw na siya ang magpapaalala ng salita ng Diyos. Ang Diyos Ama at Diyos Anak, tapos na yung ginawa nila. Yung Diyos Ama, pinadala niya ang kanyang anak. Yung anak, tapos na. Nung sinabi ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, nung sinabi ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, it is finished, tapos na. Tapos na yung tinapos na gawa ni Kristo kasi effective na yon. Ang usapan, ang sino man manampalataya kay Jesus, maliligtas, mapapatawad, pinagpala, pinaburan, at higit sa lahat, pinagaling sa sakit at karamdaman. Tapos na. Ngayon, ang magpapaalala lang ng salita na yan, ang banal na espiritu. Ito yung sa panahon natin ngayon. So, ang tanong, ano, banal na espiritu, hindi Diyos? I don't think so. Isa pang kapangyarihan ng banal na espiritu, ito, no, Genesis. Sabi sa Genesis, no? Sabi rito sa Genesis chapter 1, nang pasimula pa inilikha na ng Diyos. Ano sa Greek ang Diyos dito? In the beginning, God created. Yung God dito is Elohim. Elohim, plural. Gods. Tama yung sinabi ko kanina. Plural. Mali yung pagkakaintindi ng mga oneness. Kala nila pag God, iisa lang. Hindi. Plural. Yung sinasabi ni Moses na ang Diyos ay iisang Diyos, that is only a figure of speech. Nagpapakita na there is a unity of God. Nagkakaisa sila ng isip. Iisa ang desisyon nila. Kaya sinabi ni Moses na they are one. Pero kung theoretically, kung titingnan mo mismo sa Hebreo mismo, ang linaw dito, no, ang Diyos, ng word na Diyos ay plural. Oh. Di ba? Ulitin natin, in the beginning, God created. Nang pasimula pa inilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman. At kumilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Kasama siya sa creation. Kasama siyang lumilikha. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos. Anong Diyos to? Plural po yan. O, ulitin natin. When and God, Elohim,
Sorry. And God Elohim, ayan, no, screenshot nyo, plural, oh. So, ibig sabihin, ang Diyos talaga, may tatlong persona, ayon sa Bible. May Trinity, totoo nga. Ang Triniting salita ay wala sa Biblia. Pero in theoretic term, totoo ang Trinity.